Wrong send. So, pwede po ba natin pakita ulit yung prayer points? Yung, lalo na sa second. YDC, I just want us all to focus dito sa second prayer point natin. Sabi dyan, the calling of more CTPI, Calvary Temple, youth leaders, and workers to stand for Jesus. Alam nyo ba? Listen, tingin dito. Yan. Alam nyo ba tayo yung sagot sa panalangin na yan? Kayo na nakaupo dyan yung sagot sa panalangin na yan. Kuya, paano? Kuya, anong gagawin? Paano gagawin? Gusto ko ako yung maging sagot dyan. Kuya, gusto ko rin mag-lead. Kuya, gusto ko rin maging worker para sa Lord. Magpatuloy lang kayong hayaan niyo yung Panginoon ang maging sentro ng buhay ninyo. Tapos huwag kayong tumakas sa mga CU. No? Ay, kuya, sakit ng tamaan ako dun. Yung mga galawan ng mga ganyan, alam na namin yan eh. Kukuha ng juice, tatambay sa gate. Tapos, ay sige po ate, kuya, pupunta po ako dyan. Tapos biglang mag-chat, ay nasa bahay na po ako. Karamihan sa mga tumawa na yan, ginawa na yan. So, sa ating lahat, no, for us, no, kasi alam nyo ba kami na ginagamit ng Lord ngayon, your forerunners, yung mga nakikita natin na worship team dito, are also answered sa mga panalangin ng mga nauna sa amin. Nauna sa atin. And bakit kami nandito ngayon? Because God chose us. And we allowed God na baguhin kami, na i-mold kami para magamit kami sa kanyang kaharian. And tatanungin ko lang kayo, YDC, sino dito yung gustong magpagamit sa Lord? Taas ng kamay. Taas ng kamay. Then, be willing na i-mold tayo ng Panginoon. Nakuha po ba? O, sige. Tatanungin ko kayo, sinong excited ngayong hapon na to? Yan. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Kung excited ka talaga. Huwag niyo akong tawanan kapag medyo magpupyok-pyok ako kasi sasagarin lang natin yung boses natin ngayong hapon na to. Alright, so nandito tayo sa theme natin for this December na celebrate Christmas, celebrate Jesus, celebrate Christmas. And gusto ko lang kayong tanungin. Yan. Ano kasi yung unang naging topic natin? Yan naman yan, nyaw. Celebrate Christmas with the spirit of forgiveness. Ang tanong, nagpatawad ka na ba? Nagpatawad na? Humingi na ba ng tawad? Sure yan, ha? Praise God. Sige nga, palapakan niyo yung sarili niyo. Talaga nagpatawad kayo. Praise God. Natututo. Ina-apply yung mga ginagawa. Last week, tinuro sa atin ni Kuya Radley. Ano kasi? Celebrate Christmas with the spirit of joy. Sino dito yung kahit anong mangyari, nagagalak siya? Sino dito yung kahit may problema, alam niyang pwede siyang maging masaya dahil kay Jesus? Wala pa mga bulol na ako. Ito yung kasarapan sa buhay Kristiyano. Alam niyo ba, ang dami kong naririnig lalo na dati, kapag born again ka, boring. Narinig niyo na yon? Ang daming bawal. Bawal ganito, bawal ganyan, bawal ganyan. Pero sobrang saya kapag Kristiyano ka. Bakit? Kasi alam mo na kahit anong mangyari, matagumpay ka na. Kahit anong mangyari, alam mo, sabi nga ni Kuya Clayton kanina, habang nagpipray siya, naiyak-iyak ako dun sa prayer ni Kuya Clayton. Sabi niya, walang nasasayang sa mga ginagawa natin. Kasi bakit? Ito yung totoo. Pwedeng nasa bahay ka ngayon. Pwedeng ginagawa mo yung mga gusto mong gawin. Pwedeng nasa mall ka, nakikipagbarkadahan ka, nakikipag-date ka and all. But you chose to be here. Why? Kasi buhay ang Diyos na sinasamba natin. And that itself should cause us to have a great joy sa buhay natin. At kahit anong mangyari, mabasted ka man. Kahit anong mangyari, hindi ka man pansinin, ma-OP ka man sa mga kaibigan mo, si Jesus nandyan siya para sa'yo. Amen. Hallelujah. And ngayon, ang pag-uusapan po natin, we need to celebrate Christmas with a spirit of generosity. Ha! Lahat ng generous pumalakpak. Let's do this. Ngayon, alam nyo, praise God, kasi ang dami ng mga pagkakataon na nabasag yung mga maling mindset natin. Pero ngayon, bago matapos ang taon, uubusin na natin yung mga maling perception natin about generosity. Nakukuha ba? Pakisabi sa katabi mo, mag-seatbelt ka.
Pakisabi sa katabi mo, mag-helmet ka din. Dahil magiging masaya to. Hallelujah. Ano ba yung ibig sabihin ng generous? Sige po, pakita natin yung meaning ng generous. Willing to give help or support, especially more than usual or expected. So, hindi lang yung nakasanayan. Kung nagbibigay ka, for example, 100, yung generosity, hindi siya dun sa 100. Dun ka sa more than 100. Ganun siya in simple terms. Giving or sharing in abundance and without hesitation. Willing ka. Willingly, merong willingness yung pagbibigay mo. Showing a readiness to give more of something as money or time than strictly necessary or expected. So sa ibang ano niya, yung synonyms niya, charitable, benevolent, bountiful, unselfish, magnanimous. Search nyo na lang yan. Magnanimous, liberal, lavish, open-handed, bukas palad. Ito yung Tagalog para mas magets natin. Anong meaning ng generosity? Mapagbigay, tingnan mo yung katabi mo. Mapagbigay ba yan? Mapagkaloob, bukas palad, malaki, masagana, mapagpatawad. Imagine, even yung generosity, nandyan pa rin yung forgiveness. Ayan yung pinakahuli, mapagpatawad. So, ito yung nakakalungkot na katotohanan. Listen. Tingin tayo dito. Sa mga lalaki, taas ng kamay. Tayo nga kayo, gusto kayong kausapin. Gigigil ako eh. Umpisahan natin to agad sa mga ganitong usapin. Bakit? Kapag nanliligaw kayo, ang bababait ninyo. Kapag nanliligaw na yung lalaki, lahat ibibigay. Susungkitin mga bituin. Lahat gagawin mo eh. Hindi ka kakain. Tapos pag medyo naging kayo na, share na yan. Tapos medyo kumakapal na yung mukha mo dyan. Hindi, love, ikaw na muna. Meron akong pinag-iipunan eh. Bibili akong PC. Alam nyo ba, ngayon pa lang tandaan nyo na to. Boys, bata pa kayo eh. I-goal natin na maging godly men tayo. At ito yung tandaan ninyo sa isip nyo. Provider tayo. Tayo. Darating ang araw, di naman ngayon po ito, magsawa kayo kayari. Darating ang araw kung hindi pa darating si Jesus. Tayo yung magpo-provide sa family natin. But before we can provide for our family, we need to be generous first sa ating Panginoon. Nakuha ba? Nakuha ba? Kausap ko ba yung mga lalaki ngayon? Tandaan nyo yan. Kailangan maging generous muna tayo sa Panginoon bago sa babae. Upo kayo. Sige girls, mamaya kakausapin ko din kayo. Hindi ko alam kung sino yung mga makaka-relate dito, but I did it before. Ginawa ko to dati. First year high school, meron akong gusto sa Holy. Birthday ko yun February 12. Alam nyo ba, sa every February, lalo na yung second week, meron mga stalls na mga bulaklak. Tapos pwede ka magpa-deliver na libre kasi within the campus lang. So meron akong 140 pesos. Tignan nyo to. 140 pesos. Noon, mura pa yung mga bulaklak, yung mga bouquet-bouquet. Bumili ako ng bulaklak, 130 pesos. Alam niyo natira sa akin? 10. Kapag nawala yung 5 piso dito, di ako makakauwi. Pamasahe ka 7 pesos. Pero alam niyo yung ginawa ko, dahil gusto mong magpasikat, bumili ako ng bulaklak. Binigay ko doon sa crush ko, ayun, naging boyfriend niya yung kaklase ko. Generous eh. Pasikat eh. Meron akong nagustuhan pa. Hindi ko nababanggitin kung sino. Hindi siya. Itago na lang natin ang buo. Alright. Bumili ako ng pizza. Yan. Never akong kumain ng ganong pizza. Tapos Shelly, kaya mo. Bumili ka ng bulaklak, ng chocolate, ng ganito, ng ganyan. Gumawa pa ako ng effort. Alam mo yung alam mo yung parang lalagyan siya, tapos meron dun na 31 na magagandang bagay. You are beautiful, you are loved, mga ganon. Tapos meron nakasulat doon, kuha ka isa-isa. Every day, kumuha kang kada isa, kumuha ka kada araw na isa. Bakit? Para ma-encourage siya. Ginawa ko lahat yun na hindi ko naman talaga ginagawa. Bakit? Pasikat eh. Kaso dumating ako sa punto ng buhay ko na mas mahal ko yung mga tao kaysa sa Diyos.
Bakit? Hindi nga ako nag-offering nun eh. Na hindi ako nagbibigay sa Lord nun. I put more value on people than on Jesus. Yun yung mali. Yun yung nagiging mali. Hindi ko sinasabing pangit na maging generous sa ibang tao. Tama yon. Pero make sure before you be generous to other people, maging generous muna tayo sa Panginoon. Magbalik muna ng nararapat sa Kanya. Sa mga babae tayo, gantihan lang. Ganti lang tayo. Di naman pwede yung sila lang na mga lalaki. Kayo naman. Hindi porket generous sila sa inyo, binigay pati yung buwan sa inyo, sila na agad. Ay, you are the one. Alam mo ba, ang tagal na kitang pinagpipray? Gano'n nakatagal? 2 days. Hindi porket binigyan ka ng bulaklak, hindi porket binigyan ka ng stuffed toy, hindi porket binigyan ka ng teddy bear, binigyan ka ng truck, siya na agad. Girls, huwag maging marupok. Bakit? Hindi lahat. Pero karamihan sa mga yan, kapag sinagot nyo na, ala na. Wala na. Love, ikaw naman mamasahe. Dati lahat na lang binibigay. Kaya kayo, kinakausap ko kayo, huwag kayong maging marupok, ha? Huwag kayong mahulog sa generous words. Alam mo ba, tinitignan ko yung future ko na kasama kita. Yung mga pangarap natin, haabutin natin na magkasama. Ayun, na-addict sa computer. So girls, sumunod din sa tamang proseso. Clear po ba? Ay, lalim na. Oo nga. Maghintay tayo sa tamang tao na ibibigay ng Lord. Kung ayaw niyong maging Catherine, maghintay kayo. Ha? Sige, upo na kayo. Nagbali ka na ba sila? Malapit na? Wag na. Di yung born again yun eh. Hindi, bakit ko sinabi ito? Heads up lang. Meron kasing nakarating sa akin. Kuya Zap, akala ng mga kabataan, bawal yung relationship sa YDC. Pinagbawal ba namin? Alam niyo kung anong bawal? Yung maling proseso. Anong bawal? Hindi bawal yung relationship. May asawa nga ako eh. Meron nga may girlfriend dyan, meron nga may boyfriend dyan sa mga atit kuya natin eh. Ang bawal, yung magmadali. Uulitin ko lang, I just wanna make myself clear. YDC. Wala akong sinasabi na hindi kayo dapat makipag-boyfriend or girlfriend. Soon, sa pagdating ng panahon. Ang sinasabi ko lang, mag-boyfriend or mag-enter kayo into relationship kapag tama na yung panahon. Okay? Nachichismis na ako. Meron nag-spill ng tea. Kuya, akala nila bawal. Hindi po bawal. Pero doon tayo sa tamang proseso. Nakuha ba? Sino yung maghihintay? Pag ako naman may nalaman ako sa iyo. Sige, diretso na natin to. Matthew 2, 9-12. After they had heard the king, they went on their way. These are the Magi's. And the star they had seen, when it rose, went ahead of them until it stopped over the place where the child was. Next verse, please. When they saw the star, they were overjoyed. On coming to the house, they saw the child with his mother Mary, and they bowed down and worshipped him. Then they opened their treasures and presented him with gifts of gold, frankincense, and myrrh. Next verse, please. And having been warned in a dream not to go back to Herod, they returned to their country by another route. So ito po yung kwento ng mga Magi's when they saw the stars. Kasi nga they were looking for Jesus that time. Kasi nabalitaan nila that there is a king na buhay, na ipinanganak na. So they were excited, nagtanong-tanong sila. And when they saw the stars na nag-lead sa kanila, papunta kung nasaan si Jesus. And take note, child, hindi siya baby. Okay, hindi baby si Jesus na nakita ng mga Magi's. Child na po siya. Ang sabi ng mga Bible scholars po natin, nasa 2 years old na siya. More or less 2 years old na si Jesus dito. So in this Christmas story, we can learn about how the Magi worship Jesus through their generosity. Because generosity is a common trait among believers. Generosity is a common trait among believers.
Natural lang ang generosity, ang pagiging mapagbigay, ang pagiging bukas palad sa mga believer. Ngayon, tignan mo yung katabi mo. Talaga bang generous yan? Try natin mamaya, baka may maglibreng fishball dyan. Ang sabi ng point natin, automatic, kapag Kristiyano ka, kapag believer ka, kapag tinanggap mo si Jesus as your Lord and Savior, dapat generous ka. Ngayon, tignan mo yung sarili mo. Tapikin mo na lang. Talaga bang believer ka? Generous ka ba? Check natin yung katotohanan. Acts 2:44-45. Ito yung model church natin. Take note of this. Yung model church, ngayong panahon na to, is not the churches na alam natin na malalaki, not the Calvary Temple, not His Life, not the Rock. Hindi yung mga malalaking churches. Yung model church na sinusundan natin is the book of Acts. Yung church sa Acts. So ito po yung ginawa nila. And all the believers, pakisabi, all the believers. Ang sinabi ng all, lahat, tama ba? All the believers met together in one place and shared everything they had. They sold their properties and possessions and shared the money with those in need. Imagine, nagsama-sama sila sa isang lugar. Binahagi kung ano man yung meron sila. Tapos ang sabi ng pinaka-last, they sold their properties and possessions. Binenta nila yung mga ari-arian nila. Para saan? Para bumili ba ng sasakyan? Para bumili ba ng iPhone 15? No. Para ibahagi nila sa mga nangangailangan. Grabe, no? Solid yan. Imagine, benta mo yung phone mo para matulungan mo yung kapatid mo. No, no, Kuya Zach. No! Hindi ko gagawin yan, Kuya. Pero ang sabi ng point natin, all the believers, lahat ng mga mananampalataya, kaya ba natin? Kaya ba natin? Meron akong kakilala, mabilis lang na kwento, dahil sobrang nangangailangan yung kaibigan niya. Yung kaibigan niya nagkaroon ng problema financially. Tapos itong kaibigan na to, itong tao na to, you know what he did? Binenta niya yung gamit niya para matulungan niya. Binenta niya yung kailangan, yung gamit na sobrang importante sa kanya para matulungan niya yung kaibigan niya. Ay, madalang na lang yung ganyan. Madalang na lang yung ganyan. Kaya pili kayo ng mga kaibigan niyo na mayroong takot sa Diyos. Praise God, yung mga kaibigan natin sa Calvary, mababait. In Jesus' name, Lord, I decree and I declare lahat sila babait. Lahat tayo. I hope dumating tayo sa ganitong puso. Acts 4:32-35. All the believers. Pakisabi, all the believers. Anong ibig sabihin ng all? Anong ibig sabihin ng all? Lahat. Sino dito yung believer? Taas ng kamay. Paano ka naging believer? Kuya Zap, tagasunod ako ni Justin Bieber. Hindi, believer yung tawag sa kanila no? Pero kaya tayo naging believer kasi follower tayo ni Jesus. Ngayon, ang sabi dyan, all the believers were united in heart and mind. And they felt that what they owned was not their own. Yung pag-aari na meron sila, hindi daw sa kanila yon. Imagine! So itong phone na to, hindi to sa akin. Para sa kanila. So yung gamit na meron ka, yung sapatos na bago na meron ka, yung mga damit na meron ka, kung ano man yung meron ka, hindi siya sa'yo. Ang sabi ng verse na yan, ganito yung mindset nila. Mindset ba? Mindset. And they felt that what they owned was not their own. Na hindi man sa kanila yon. So they shared everything they had. The apostles testified powerfully to the resurrection of Lord Jesus, and God's great blessing was upon them all. Merong pagpapala sa ginawa nila. Sige po, next verse. Basahin natin. Ayan. There were no needy people among them. Wala daw sa kanila ni isa ang nangangailangan, walang nahihirapan, walang nanlilimos sa kanila. Bakit? Kasi kapag nakita na nila sa isa sa mga kapatid nila nangangailangan, ang ginagawa nila, tinutulungan na nila. Now, IDC, tapatan tayo dito. Gaano tayo ka-willing tumulong sa mga kapatid natin? Praise God, 8 na lang. Tatanungin kita. Gaano kasarap sa pakiramdam kapag tinulungan ka ng kaibigan mo? Masaya ba? Masarap, no? Kasi alam mo may maaasahan ka eh.
Ang tanong, gaano ka kahandang tumulong sa kapatid mo? Praise God, wala nang sumagot. Ito yung problema. Gusto natin tinutulungan lang. Gusto natin kabig lang ng kabig. Gusto natin kuha lang ng kuha. Pero kapag dumating na tayo dun sa point na tayo na yung tutulong, ayaw na natin. YDC, that's not generosity. Kadamutan ang ugali na yan. At walang madamot na anak ng Diyos. So, check lang natin. Baka nandito tayo sa ganitong posisyon ng buhay po natin. Merong unity sa kanilang lahat. Merong kaisang puso sa kanilang lahat na kahit anumang mangyari, kapag meron tayong nakitang kapatid na nangihina, kapag meron tayong nakitang kapatid na nangangailangan, tutulungan natin. And sana, I hope and I pray, sa ating lahat dito, dumating tayo sa pagkakataon na magtulungan po tayo. Alam nyo sa CU natin, sa mga CU, merong mga pagkakataon na hihingi yan ng prayer request. Pag-pray nyo naman kasi kailangan namin ng ganito. Nagkasakit kasi, kailangan ng gamot kasi nagkasakit si mama, nagkasakit si papa and all. Tapos, prayed po. Pinanalangin ko na. Pero you have extra blessing. Do not give. Bakit hindi ka magbigay? I hope hindi natin withhold yung blessing na ibibigay ng Lord sa atin through giving. Alam niyo bang mayroong mga pagpapala na binubuhos ng Lord through giving? There are blessings that can only be unlocked through generosity, through giving. Check niyo po yun. Generosity was a common trait among believers in original church. Their generosity extend beyond their time and prayers but also their finances. Imagine yung mga Magi's, yung sa Matthew 2 kanina, they traveled 1,000 to 2,000 kilometers, 1,000 miles or 2,700 kilometers. Yung travel time po nila from where they were, kung nasaan sila, papunta kay Jesus is almost, nasa range po siya ng 5 months, at least to 2 years. Imagine yung biyahe nila. Tapos, hindi pa natin kinukwenta dyan yung mga ginastos nila, yung mga pagkain nila, yung mga pagpapasweldo sa mga slaves na mga Magi na to, yung mga ginamit nila lahat, yung mga ginastos nila lahat. Tapos, nag-offer pa sila ng gold, ng frankincense and myrrh. Why? Because they were generous. Kasi ganun sila kagustong magbigay sa Panginoon. Wala silang pakialam sa gagastusin nila. Basta yung gagawin lang nila, yung gusto lang nila, makita namin yung Diyos na sinasabi nila. Masamba lang namin si Jesucristo na ipanganak. Now sa atin, check lang po natin yung mga puso po natin. Wise men are generous. So kung wise men ka, kung matalino ka, hindi lang sila. In this time, kung talagang wise ka, dapat generous ka. Kasi ito yung prinsipyo ng Bible. Ito yung prinsipyo ng ating Panginoon. Generosity is one of the evidences that you can assess to determine if a person is a truly saved. Kung talagang ligtas ka, dapat hindi na usapin ang generosity. Matthew 19:21-26. Merong nagtanong kay Jesus, young rich man, mayaman na kabataan. Bata to, kabataan to. Di ko lang alam, parang sabi ng mga Bible scholars nasa 20s. Ayan, nandyan yung age ng bata na to. Pero mayaman siya. Tinanong niya si Jesus, Lord, what should I do to be saved? Anong kailangan kong gawin para maligtas ako? Sinabi ni Lord, honor your father and your mother, etc., etc. Ang sabi ng rich young man na to, Lord, ginawa ko ng lahat yan. Anong sinabi ni Jesus? Okay, good, kung ginawa mo lahat yan. Anong sabi ni Jesus? Now, go and sell your possession and help the poor. Give them to the poor. Ipagbenta mo lahat ng meron ka, tapos ibigay mo sa mga hirap. Alam nyo anong ginawa niya? Ayan o. If you want to be perfect, go sell your possessions and give to the poor, and you will have treasure in heaven. Then, come follow me. When the young man heard this, he went away sad. Umalis siya. Iniwan niya si Jesus na malungkot because he had great wealth. Sige, basahin po natin. Then Jesus said to his disciples, truly I tell you, it is hard for someone who is rich to enter the kingdom of heaven. Again, I tell you, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for someone who is rich to enter the kingdom of God. And then the last verses, when the disciples heard this, they were greatly astonished and asked, who then can be saved? Sino yung pwedeng maligtas kung ganon, Lord?
Jesus looked at them and said, with man, this is impossible, but with God, all things are possible. Imagine, sinabi ni Jesus sa kanya, all you have to do is to sell your possession and then give it to the poor. Ibigay mo sa mga nangangailangan. Anong ginawa ng rich young man? Umalis siya, nalulungkot. Sobrang bigat sa kanya kasi bakit? Ang dami niyang pera eh. Mayaman siya, ang dami niyang possession eh. Pero alam nyo, in reality, mahirap. Mahirap magbigay. In reality, mahirap maging generous. Pero ang katotohanan, natatapal sa katotohanan din na yan, recipient lang tayo ng blessing ni Lord. Recipient tayo ng generosity ni Lord. Bakit natin i-withhold yung para sa Kanya? Binigyan tayo ng Panginoon. Alam niyo bang binigay ni Lord si Jesus sa atin? Alam niyo ba yan? Hey! Alam niyo bang kung bakit mayroong cross? Kasi God willingly and generously gave His one and only Son for us. Alam niyo bang pwede naman na tayong patawaran nang wala siyang ginagawa, pero pinili niya na ibigay yung buhay niya para sa atin. Ngayon tatanungin ko kayo, sino tayo para magdamot? Sino ka para hindi magbigay at tumulong? Kuya Zap, estudyante lang ako. Wala kang budget? Walang extra? Kaya kahit yung offering hindi mo magawa, mamaya, titirahin natin ng maayos yan. Mamaya, pag-uusapan po natin ng maayos yan. Jesus said it is hard for rich men to enter the kingdom of God. And the main factor is this. Kasi merong love of money. Merong pag-ibig sa pera. Pakatandaan nyo ito, YDC. Kung ano yung mahal mo, yun yung ginudiyos mo. Yun yung sinasamba mo. There's a love of money. And this person, this young man, mas mahal niya yung pera kaysa sa Panginoon. Ngayon, kung tatanungin ko kayo, YDC, sino dito yung nagmamahal sa pera? Sino dito yung nagmamahal sa Panginoon? Taas ng kamay. Seryoso? Totoo? Seryoso? Mahal natin ang Lord. Palakpakan niyo si Lord kung mahal niyo siya. Isa pa sa proof na merong kaligtasan, na generous ang taong merong kaligtasan, si Zacchaeus. Kilala niyo si Zacchaeus? Ayan, si Zacchaeus, yung tax collector. When Jesus encountered Zacchaeus, his faith was very evident. Ang sabi dito, his repentance resulted in rich generosity. Bakit? Dahil binayaran niya pabalik 4 times sa lahat ng mga ninakawan niya. Saan natin makikita po yan? Sa Luke 19:8-9. Ang sabi dito, but Zacchaeus stood up and said to the Lord, Look, Lord, here and now I give half of my possession to the poor. Lahat ng meron ako, Lord, ibibigay ko sa mga mahihirap. And if I have cheated anybody out of anything, I will pay back 4 times the amount. Next verse. Jesus said to him, today, salvation has come to this house because this man too is a son of Abraham. Check natin to. Kasi si Zacchaeus po is tax collector, so meron din silang ninanakawan sa mga kinokollect po nila. Ngayon ang sabi niya, kung nagkasala man ako, Lord, etong mga kasalanan ko, okay, yung lahat ng mga ninakawan ko, ibibigay ko sa kanila 4 times. Tapos yung kalahati ng kayamanan ko, itutulong ko sa mga mahihirap. Alam niyo ba, kung check niyo yung kwento nito, ni hindi man tumalon si Zacchaeus, ni hindi siya nag-worship, ni hindi siya umiyak, hindi siya lumuhod. Pero nag-repent siya. Anong sinabi ng Panginoon? This day, yung salvation nandito na sa bahay na to. Eto kasi yun. Yung ginawa nila, yung pagiging generous nila, hindi lang nababase sa pagtalon-talon, hindi nababase sa pagsigaw-sigaw, hindi nababase sa kung ano man. Si Zacchaeus walang emotion na pinakita dito. Repentant siya. Remorseful siya, repentant siya, pero hindi iyak-iyak. Anong ibig sabihin nito, YDC? Yung pagsasamba sa Panginoon, hindi kailangan ng mga yan lang. Kailangan din pala ng generosity na nanggagaling po sa atin.
Baka hindi nyo pa nakukuha. Sabi dito, a truly safe person is a generous person. Check mo yung sarili mo. Generous ka ba? Generous ka ba? Uy, Tano. Generous ka ba? Check mo kung talagang ligtas ka. Generous ka, kuya. Prosperity gospel na naman. Puro pera, pera yung pinag-uusapan. Alam nyo, sa mga totoong ligtas, hindi na usapin yung pera. Bakit? Mas importante yung Diyos sa atin kaysa yung pera. Tama po ba? Pangalawa, we should celebrate Christmas with the spirit of generosity because generosity is an expression of genuine worship. It is an expression of genuine worship. Tunay at totoo na pagsamba. Kagaya ng sinabi ko si Zacchaeus, wala namang second set si Zacchaeus. Walang praise and worship team na naglilid kay Zacchaeus. But what he did is a genuine form of worship. Why? Because he gave generously. The Magi gave their treasures to Jesus as an expression of worship. Sa Matthew 2:11, basahin ulit natin. On coming to the house, they saw the child with his mother Mary and they bowed down and worshiped him. After nilang mag-worship kay Jesus, after they bowed down to Jesus, hindi sila natapos doon. Then they opened their treasures and presented him with gifts of gold, frankincense, and myrrh. Ito yung binigay nila. Basically, ang sinasabi nito, binigay nila lahat sa atin pong Panginoon. Why? Because that's how they want to worship Jesus. Then check din natin itong mga bagay na ito. Genesis 4:3-7. In the course of time, Cain brought some of the fruits of the soil as an offering to the Lord. Ito yung kwento ni Cain at ni Abel. And Abel also brought an offering, fat portions from some of the firstborn of his flock. The Lord looked with favor on Abel and his offering, but on Cain and his offering, he did not look with favor. So Cain was very angry and his face was downcast. Next verse. Then the Lord said to Cain, "Why are you angry? Cain, bakit ka galit? Why are you so downcast? If you do what is right, kung ginawa mo yung tama, hindi ko ba tatanggapin?" This is the Lord speaking to Cain. But if you do not do what is right, sin is crouching at your door. It desires to have you, but you must rule over it. So nag-ask si Jesus ng offering dito. Okay, magbibigay ng offering yung magkapatid. So si Cain nagbigay siya ng mangilan-ngilan sa mga meron siya, sa mga crops na meron siya. But si Abel, anong binigay ni Abel? Yung fat portion. Alam nyo ba kapag sinabing fat portion, hindi, though yung literal kasi pinaka best portion kasi ng mga animals doon is fat. So burnt offering is fat offering, kaya yun yung pinaka-the best para sa Panginoon. And si Abel, yung binigay niya, yung firstborn pa. Yung pinakauna, tapos doon siya kumuha ng offering niya sa Panginoon. That's why yung offering ni Abel is accepted. While on the other hand, si Cain hindi. Bakit? Ito yung problema. Si Cain, alam niya yung tama, pero hindi niya binigay. Alam niyo ba kung ano yung naging resulta nito? Si Cain, pinatay niya si Abel. Bakit? Kasi nainggit siya eh. Nanggigil siya. Bakit si Abel merong favor sa Panginoon? Pero bakit? Dahil alam ni Abel yung tama at ginawa niya. Sa atin dito, ano yung tama? Offering. Tingnan natin itong box na to. Alam nyo ba, maraming umiihi kapag offering na? Sabay-sabay din yung pantog eh, no? Para lang hindi magbigay. Kapag giving time na, ang daming bumababa. Bakit? Nagkukulang ba si Lord sa atin? Pansinin nyo man. Palagi ako lalang mimipota kanini. Ito yung tama eh. Ano yung tama? We give our tithe to the Lord. Ano yung tithe? 10%. Standard. Let's do the math. 100, magkano yung 10%? 200, magkano yung 10%? 178, 1,000, magkano yung 10%? 100. Malaki ba yung 100? Kung 100 yung binigay sa'yo for this whole week, magbibigay ka ng 10% sa Lord, malaki ba yun? Alam nyo anong mas malaki? Yung 90. Ang problema, tinitignan natin yung nawawala sa atin. Hindi natin tinitignan yung natitira. Ang problema, tinitignan natin yung hinuhulog natin. Hindi natin tinitignan yung ginawa ni Kristo para sa atin. Bakit? Because there are times yung natitirang hindi nabuborn again sa atin yung pitaka natin.
Yung pitaka natin. Kuya Zap, bata pa ako. Kuya Zap, student pa ako. Sino nagsabing excuse yung student ka para hindi ka magbigay sa Lord? Real talk. Sa mga estudyante, kung hindi lahat, karamihan merong baon. Tama? Tama, hindi? May baon. Tama? Ngayon, kung may baon, may pang tithes ka na. May baon ka eh. Alam nyo, para hindi kayo mahirapan, kakuha nyo ng baon, itabi nyo na yung tithes. Itabi nyo na agad. Tapos magtabi din kayo ng pang-offering ninyo. Bakit? Para sa inyo to. Para sa atin to. Praise God, meron nang tinuturo sa atin na ganyan. Para hindi na tayo mahirapan kapag naging adult tayo to give what is rightfully to the Lord and to offer yung gusto natin para sa Kanya. For us to be generous at this young age. Ang kaso, eto real talk, tingin dito. Tingin dito. Kasi sa kwentong binasa natin, gusto ni Lord yung best. Tama. God requires us yung best. God deserves the best offering that we can bring. Tama ba yan? Hindi. Deserve ni Lord yung best. Tama? O tingin dito. Bakit yung SB 200 plus na bibili mo? Bakit yung kape 100 plus na bibili mo? The real talk. Yung McDo, hindi ka na mabubusog sa 50 ngayon. Yung, magkano yung 2-piece pepper steak ngayon eh? 120 na. A la carte, 120 pa yung a la carte. Bakit itong mga bagay na to nabibili natin? Real talk lang, tingin lang dito. Mag-usap nga tayo masinsinan. Yung load sa Globe, 1 week, 99 pesos. Bakit kaya natin yung mga yan? Pero kapag offering, nagtitipid tayo. Tapos sasabihin nyo sa akin, mahal natin si Jesus. Tapos sasabihin nyo sa akin, priority natin si Jesus. Pero bakit mas priority natin yung pagkakape kaysa sa pag-offering? Bakit? Ililigtas ba kayo ng kape? O coffee, save me. Check natin kung anong priority natin, YDC. Check lang natin. Ngayon, Christmas party season. Yung mga regalo, wala ka na mabibili sa 100 ngayon. 200, maybe more. Pinag-iipunan mo, talagang piniprepare mo kasi alam mo na makakatanggap ka rin ng regalo. Pero kapag offering, kapag tithes na, kapag sinasabi namin dito sa pulpito, galit ka pa. Puro na lang kayo pera, pera, pera. Minsan kasi nagmumukha na tayong pera. Mas mahal natin yung pera kaysa sa Diyos. Real talk. God deserves the best. Bakit? Kasi binigay niya yung the best. Alam nyo, hindi ako titigil na ituro tong cross na to. Itong cross na to yung pinaka-the best na pwede mo matanggap sa buhay mo. But why is it us na recipient ng the best na binigay ng Panginoon, hindi natin maibigay yung the best para sa Kanya? Yung worship, hindi lang yung pagtalon. Giving is an act of worship. Real talk. Ito pa, matinding real talk. Regardless kung gaano karami yung iniyak mo, regardless kung gaano kataas yung tinalon mo, kung luhod ka na luhod dyan, taas ka ng taas ng kamay, pero hindi ka nag-offer sa Panginoon, it's nonsense. Uy, Kuya Zap, ang sakit naman nun. This is the reality of it. Yung worship, hindi siya nababak sa pagtaas ng kamay, sa pagsigaw, sa pag-iyak. Yung worship, kasali dyan yung pagbibigay. Ngayon, check mo yung sarili mo kung totoong worshiper ka. Kuya Zap, kaya mo lang sinasabi yan para yumaman kayo mga pastor. Hindi. Hindi para sa amin tong offering na to. Para sa inyo. Para mapagpala din kayo. For you to experience God's blessings. Bakit? Magbigay kayo ng 1 million dyan. Magbigay kayo ng piso dyan. Meron kami sasahurin. Fix yung sahod namin. Meron kami. Hindi kami yayaman dyan. Bakit? Mayaman na kami. Di namin, alam nyo kung bakit namin paulit-ulit na sinasabi to? For you guys to learn. For you guys to give. And for you guys to be blessed. Hindi para sa amin. Alam nyo, ito ba I encourage you? Mag-attend kayo ng prayer meeting.
Every Wednesday, 6 p.m., you will hear a testimony. A lot of testimonies here in front. Sinasabi nila na dahil nagbigay sila. Meron nga, hindi ko na lang babanggitin. Isa sa mga kuya dito, si Hans. Hindi ko na lang babanggitin yung pangalan niya. Nag-testify yan, first fruit. Ito yung testimony niya. Pinlano niya pa lang yung magbigay. Bumalik agad sa kanya. Imagine, plano lang. Pero gawa mo naman, Tol. Amen. Pinlano niya pa lang. Pero meron ng pagpapala agad sa kanya yung Lord. Sigurado niyang binyene pa, mas dakal. Ang dami niyong maririnig na testimony dyan. Pinapakita lang ng mga tao, ng mga kapatid natin na hindi importante sa kanila yung pera, na mas importante sa kanila si Jesus. Imagine. Gusto niyo ba sabihin ko kung ano yung love blessing sa kanya? Sabihin ko ba? Ay, hindi, huwag ko na sabihin camera, baka akala nila ano. Sabi ng 2 Samuel 24:24, but the king replied to Araunah, no, I insist on paying you for it. I will not sacrifice to the Lord. That cost me nothing. Hindi ko ibibigay sa Lord yung pera na hindi ako masasaktan. Alam niyo, ang sakit, pero ang sarap kapag sa Lord mo ginawa. Yung wala ka na, there was this time, meron kaming pinuntahan dito sa may San Fernando. I was with the intercessors that time and some of the mission team, sina Pastor Jun kasama namin. And then 200 na lang yung pera ko. So, wala pa naman akong motor nun. So, yung gagawin nila, merong offering sa gitna, magbibigay. So, naglalaban sa akin, Lord, 200 na lang to. Sige, bibigay ko na. Binigay ko yung 100. So, 100 na lang. May merienda ka pa. Alam nyo, pagbalik dito sa church, nag-AVS pa ako nun. Dito sa may hagdan, dito paakyat dun sa booth, merong sumalubong sa akin. Alam nyo yung sinabi ng tao na to, ito, pinapabigay na Lord sa'yo. Alam niyo magkano? 500. Binigay mo 100. Balik sa'yo ng Lord 500. Hindi pa doon natatapos. Let's just look at this as an act of worship. Bakit? Kasi hindi naman nagtipid sa atin si Jesus. Hindi nagtipid sa atin si Jesus. He gave His all. Alam niyo ba? Even yung droplet ng blood ni Jesus, pwede tayong linisin. Pwede tayong patawarin sa mga kasalanan natin. Pero alam natin yung kwento, hinayaan niya na maubos siya. That's how generous He is for you and me. Tapos pagtitipirin mo si Jesus. Tapos kapag offering, nagagalit ka. Kapag offering, nagkakaroon ka ng sakit sa pantog. Come on, YDC. That's now how we worship our God. Gusto nating ibigay sa Lord yung best, tama? Gusto nating ibigay yung best sa Lord. Tama ba? Then start natin mamaya after nito. Sa MC, Matt, ito lang yung sabihin mo mamaya, application time. Tignan natin yung mga mag-a-apply. Last kwento dito sa point na to, John 12:3-8. Ito yung kwento ni Mary na nagbuhos ng perfume sa paanan ni Jesus. Ayan. Then Mary talked about a pint of pure nard, expensive perfume. She poured it on Jesus' feet and wiped His feet with her hair. And the house was filled with the fragrance of the perfume. Sige po, next verse. Basahin muna natin. But one of His disciples, si Judas, ayan, who was later to betray Him, objected, why wasn't this perfume sold and the money given to the poor? Bakit hindi na lang binenta to para ibigay sa mga mahihirap? It was worth a year's wages, 1 taong sahod. Sige po, He did not say this because He cared about the poor, but because He was a thief. Nagnanakaw kasi siya. He used to help himself to what was put on it. Sige, next verses. Next verses, please. Leave her alone, Jesus replied. It was intended that she should save this perfume for the day of my burial. You will always have the poor among you, but you will not always have me. So ito pong kwento na to, merong si Mary na kapatid ni Martha and ni Lazarus. After nung pagbuhay ni Jesus kay Lazarus, dito nangyari itong situation na to, itong scenario na to, na si Mary, binuhos niya yung kanyang, yung expensive perfume na worth daw na 1 year's wage. Ngayon, hindi ko lang po nandyan ba yung computation kung magkano ba yung perfume na binuhos ni Mary. Ayan. Sa 500 dito, no, nasa 156,000 pesos na pabango yung binuhos ni Mary.
Pero hindi na, dahil yung sahod niya is sa Middle East, okay, nasa 3,000 per day. So, minultiply ko lang siya, ginawa ko lang siya, meron dito. Imagine isang perfume. Umabot siya ng 936,000. Basic salary pa yan. 936,000. Okay, pero dito sa Philippine money, dito sa standard natin para magets natin, 156,000 yung binuhos niya. Bakit? Because she want to worship the Lord. Alam niyo ba na yung perfume na yan, meron pang mas malalim na dahilan? Isi-save niya yung perfume niya yan dapat para sa kanyang kasal at para sa kanyang kamatayan, si Mary. But he gave her all to Jesus. Bakit? Because she knows that Jesus is worthy. Because she knows na kahit magkano pa tong perfume na to, karapat dapat kong purihin ang Panginoon na meron ako. Now the question is, how ready are you to give your all to Jesus? Gaano ka kahanda na ibigay ang lahat ng meron ka para sa Panginoon? If you give God your best offering, there could be someone who will persecute you. Real talk. Real talk? Real talk. Hey, bakit mo ibibigay yung 100 na yan? Paano na lang yung pangkape mo? O tingnan mo, ngayon magpapalibre ka? Ibibigay mo yan, nahihirapan ka na nga. Ito yung sigurado ako. Yung mga nagpa-persecute na yan, hindi nagbibigay. Pangalawa, kapag nagbigay ka, hindi ka lugi, ibabalik ni Lord sa iyo. Hindi lang multiple times, it is 100 times, 100 folds of blessing yung ibibigay ni Lord sa iyo. So YDC, huwag kayong papapigil kahit kanino man, maging sa flesh ninyo kapag pagbibigay na para sa Panginoon. Nakuha po ba? Nakuha po ba natin? Okay, last po tayo, but not the least. Generosity is the key to blessing and protection. Last point po natin, generosity is the key to blessings and protection. Ito daw yung susi para mabuksan ang pagpapala ng Lord at ang kanyang protection. The Magi receive a warning in a dream from God to protect them from Herod. Yung Matthew 2:11-12, yan po yung verse na nabasa natin kanina. After nilang mag-worship kay Lord, after nilang ibinigay lahat, sa verse 12, check po natin. Ang sabi niya dyan, verse 12, please. And having been warned in a dream not to go back to Herod, after they worship God, after they gave yung meron sila sa Panginoon, naka-receive sila ng warning through dream. And they returned to their country by another route. Bakit? Kasi ito po yung kwento na to, na gusto silang patayin ni Herod. Bakit? Alam ni Herod kasi na nakita nila si Jesus at hindi nila sinabi sa kanya, hindi sila bumalik sa kanya. So, meron daw protection kapag nagbigay ka generously sa Panginoon. Malakay 3:10-11, bring all the tithes into the storehouse, that there may be food in my house, and try me now in this, says the Lord, if I will not open for you the windows of heaven and pour out to you such blessing that there will not be room enough to receive it. Ang sabi dyan, bring all the tithes into the storehouse dito. Kasi dito tayo nagsisimba eh. Ito yung church natin eh. So dito natin ibibigay. That there may be food in my house and try me now. Alam nyo ba, this is the only account na mababasa ninyo na sinabi ng Panginoon na subukan nyo ko. This is the only account na sinabi ni Lord na test me. Bakit? Through all the verses, mababasa ninyo, don't test the Lord. Pero siya mismo yung nagsalita dito, test me in this, sa ibang salin. Ang sabi niya dyan, try me now. If I will not open for you the windows of heaven and pour out such blessings that there will not be enough room to receive it. Sino dito yung may pangangailangan? Taas na kamay. Praise God, yung iba, kompleto na. Halos lahat tayo, may pangangailangan tayo. You want to receive those blessings? Sikreto, give. You want to receive blessing? Sikreto, give. Magbigay tayo. Sabi pa ng yung next verse niyan, yung verse 11, and I will rebuke the devourer for your sake so that he will not destroy the fruit of your ground. Nor shall the vine fail to bear fruit for you in the field, says the Lord of hosts. Si Lord na yung puprotekta sa lahat ng mga pinagkukunan natin. Kung meron kang business, alam, praise God, meron ngayon mga kabataan na nagbi-business na din eh. Meron mga nagtatrabaho sa inyo or yung mga pinagkukunan ng mga parents ninyo, you will be blessed if you give faithfully to the Lord. Pagpapalain ka
kapag nagbigay ka ng tapat para sa Panginoon. Ang sabi niyan, some people say that tithing is no longer relevant. Hindi na daw uso yung tithing sa New Testament. Pero check natin yung prior verse dyan para makita natin yung buong context. Malakay 3:6, for I am the Lord. Anong sabi ng next? I do not change. Yung Panginoon na sinasamba ng mga Old Testament people, is He the same God that we are worshiping today? Yung Panginoon na nagligtas sa mga Israelita, is He the same God we are worshiping today? Yung Panginoon na nagpagaling, na bumuhay ng patay noon, is He the same God that we are worshiping today? Then, pareho din yung sinasabi niya. Na kung nagtatites yung mga tao dati, mag-tites din tayo ngayon. Alam nyo ba, if you are to read, lalo na sa Deuteronomy, ay pambihira ang dami nilang tinatites. Pero sa atin ngayon, naglagay na lang ng percentage ang Panginoon for us to do it. Ang sabi ba, sige, check natin yung New Testament. Check natin. Punta tayo Matthew 23:23. What sorrows await you, teachers of religious law, and you Pharisees, you hypocrites, for you are careful to tithe, even to the tiniest income from your herb garden, but you ignore the more important aspect of the law, justice, mercy, and faith. You should tithe. Yes. But do not neglect the more important things. So tatanungin ko kayo ngayon, pang Old Testament lang ba yung tithing? Hindi. Even today, we are to tithe. Uulitin ko lang, kung tunay kang Kristiyano, hindi ka na mahihirapan dyan. Ngayon, meron lang akong gustong i-remind din sa inyo na napag-usapan lang din namin to at sana hindi na natin gawin dito. YDC, tingin lang dito na mabilis. Huwag naman natin bastusin yung tithes and offering. Tingin dito. Huwag naman natin bastusin yung tithes and offering. Kuya Zap, paano kung binabastos? Nagbibigay naman ako dyan eh. Buti nga ngayon, masikip na yung butas niyan eh. Dati alam niyo ba yung ginagawa dyan? Meron nagsushoot dyan. Tama? Tama ba yun? Tapos pag nagbigay tayo, kung lukutin natin yung pera. Para sa Lord, the best. Totoo. Kung itutupi mo yung pera, ay na nakakapal. Sobra karakal tuklip. Kuya Zap, nahihiya kasi akong magbigay ng 20 lang. Alam nyo bang pinuri ng Panginoon yung widow na nagbigay ng 2 kusing? Why? Because she gave her all. Hindi nakakahiyang magbigay ng 2 piso lang kung yan lang yung meron ka. Hindi nakakahiyang magbigay ng 10 piso lang kung yan yung meron ka. Nakakahiyang magbigay ng 100,000 piso kung meron ka milyong-milyong pagpapala na binigay ng Panginoon sa'yo. We should respect even yung pagbibigay natin sa Panginoon. Meron pa, nagbibigay ng envelope, walang laman. Imagine, kukuha ka ng envelope para lang magpakita na nagbigay ka? Come on, let's respect yung pagbibigay po natin sa Panginoon. Sana walang ganun dito. Maaasahan ko ba yon? As your kuya, maaasahan ko ba yon? Huwag naman natin gawing laruan. Tapos yung ibibigay mo sa Lord, yung mga punit-punit na, ibibigay mo sa Lord yung mga butas-butas. Yan ba yung meron ka? Kung yan yung meron ka, praise God kung binigay mo. Pero alam natin na hindi lang yan yung meron ka. Alam niyo ba, meron akong kakilala mga tao yung binibigay nila sa offering at sa tithes nila, mga matitigas pa na pera. Bakit? Because alam nila, deserve ni Lord yung best. Meron akong kakilala na tao, hindi ko na lang babanggitin kung sino. Yung pinakamalaking meron siya sa pitaka niya. Every offering, iba pa yung tithes. Yun yung binibigay niya. Why? Because these people love the Lord so much that money is not an issue to them. Ito real talk, nakikita ko yung pagpapala sa mga buhay nila. Now the question is, do you want to be blessed? Do you want to be blessed? Then, let's be faithful in giving. Let's be a generous and cheerful giver sa atin pong Panginoon.
Nakuha po ba? Nakuha po ba? May natututunan ba kayo, YDC? Sino mag-a-apply sa inyo? Check natin mamaya. Uulitin ko lang. It's not the amount. It's not about the amount. It's about the condition of your heart. Kasi kung piso lang yung meron ka, pero yan lang yung meron ka talaga, ibinigay mo sa Lord, matutuwa sa iyo si Lord. Pero kung piso lang yung binigay mo, kasi yan lang yung barya mo, meron ka libo-libo, hundreds, or kung magkano yung the best na pwede mo maibigay, God looks at the heart. Tinitignan ng Panginoon yung puso ng mga nagbibigay sa Kanya. And hindi excuse yung estudyante ka. Hindi excuse yung bata ka pa. Be blessed. Why? Because at your early age, na ituturo sa inyo yung proper way of giving and tithing. Because at your early age, God wants to bless you abundantly more than anything you could ask or imagine. Nakukuha ba, YDC? Giving our full tithe to the Lord will protect our blessing. Ang sabi po ng ating quote dyan. So celebrate Christmas with the spirit of generosity. Generosity is a common trait among believers. It is an expression of genuine worship and it is the key to blessings and protection. Yung YDC verse po natin, 2 Corinthians 9, 6-8. Remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly. And whoever sows generously will also reap generously. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. God loves a cheerful giver, and God is able to bless you abundantly. Check nyo to. God is able to bless you abundantly so that in all things, at all times, having all that you need, you will abound in every good work. Sa lahat na mayroong mga pangangailangan sa atin, sa lahat na mayroong kakulangan sa buhay natin, which is, I think, all of us here. Sa lahat na mayroong pang kailangan na pang tuition fees, pambayad ng mga utang, pang-provide, pagbigay, pambili ng mga regalo natin. If you want to be blessed, YDC, then give. If you want to be blessed, YDC, then give cheerfully. Your generosity will produce abundant blessing if you give with love. So magbigay po tayo every time na nagbibigay tayo dito. Huwag naman yung nakabusangot ka. Every time magbibigay tayo dito, dapat masaya tayo. Amen po ba? Amen po ba? At ibigay natin na mayroong pagmamahal sa ating Diyos. Sabi ng 1 Corinthians 13:3, if I give all my possessions to the poor and give over my body to hardship that I may boast, but do not love, I gain nothing. So ang ibig sabihin pala, kung bigay ka nga naman ng bigay, hindi kasi sinabi ni Kuya Zap eh. Sinabi ni Kuya Zap, mag-tithes. So, di mag-tithes ako. Sinabi ni Kuya Zap, maging generous ako. Di maging generous ako. Pero hindi ka naman nagmamahal. Walang pag-ibig doon sa ginagawa mo. It's nonsense. You gain nothing. So, to receive abundant blessings, we must give generously with love. Not just on Christmas Day, but every day. Ngayon, YDC, isa sa mga distinction na kailangan makita ng mundo sa atin is ito. Dapat generous givers tayo. YDC, isa sa mga distinction na ipapakita natin sa mundo na tayo, tunay tayong Kristiyano. It is us being generous givers not only to the Lord, but even to other people. Ang tanong, sinong handa ng magbigay? Ay, wag ngayon, mamaya. Mamaya. Pero sino yung magiging generous na? Alam nyo ba, hindi kayo malulugi. Hindi kayo malulugi dahil ibabalik lahat ng Lord dyan. At kagaya ng ginagawa natin, yung communion po na ginagawa po natin. Why we are doing this communion? For us to remind ourselves how generous our God is. Him giving His one and only Son for our sins to be forgiven. For us to have an eternal life. So sana habang inihintay natin yung turn natin sa pagkuha ng communion, as we are being led by our worship team sa pagpupuri sa Diyos, alalahanin natin kung paano naging generous sa atin ang Diyos. Sige, tayo po tayong lahat. Let's worship the Lord.